Hi guys! Hello mga kapatid. Again, andito ako si Biswal magbibigay sa inyo ng mga kaalaman about sa life tsaka mga wisdom. So, ngayon, ang napili kong topic is ang law of vibration. So, marahil ang law of vibration is narinig mo na siya somewhere. But dito, we'll try to go as in-depth as possible para magamit mo siya na parang tool for you to manifest the reality that you want. So, introduction ng law of vibration. So, law of vibration has been, napag-usapan na siya like thousands of years ago, kahit yung mga early na mga ancient people, kumbaga alam na nito nila lahat. From time ng Egypt, mga Greek na mga philosopher, kumbaga meron na silang ganitong understanding. So, in modern times, ngayong panahon, ang law of vibration can be translated to a theory, which is, andyan na siya ngayon, available na siya, which is the string theory, na ang sinasabi, lahat ng bagay sa palibot natin ay gawa sa energy. At yung energy yun, kapag nag-zoom in ka palalo, is vibration. So, kapag medyo malabo pa rin siya sa'yo, parang ganito, like vibration is brrrr. Ang bunganga kabibig ko is gumagawa siya ng vibration na napipick up ng ears mo. Ngayon yung vibration yun, i-compress mo hanggang sa mag-form siya ng solid matter. So ganun ang string theory. Parang ginawa siyang mas simple na explanation. So lahat ng bagay is energy. So kapag ganun ka mag-isip, ina-elevate mo ang iyong thinking. So ngayon, let's go deeper into the manifestation phase ng ating video for today. So, with regards to vibration, so sinasabi rin ng science na ang katawan natin is merong vibration na ginagawa. Kapag meron tayong vibration na ginagawa, ating katawan is nagbabibrate siya, so meron siyang certain na frequency. At yung frequency yun ay nakadepende sa mood mo ngayon. Kung ano ka ba, galit, masaya, enlightened, yung pinakamataas, love. So, kung ano man yung feel mo, kaya sinasabi nila is good vibes. So, good vibrations. So, ang vibration is nararamdaman din yan ng ibang tao. So, kung either masaya ka ngayon or malungkot, nararamdaman yan ng ibang tao. But, gagamitin natin siya pang manifest. So, ganito. So, if na-watch mo yung previous video, napag-usapan natin na napaka-importante na magkaroon ka ng clear na goal. Ngayon, with regards to your goal, i-try mo siyang i-feel. Ano nga ba yung pakiramdam na natanggap mo na yung gusto mong bagay? Like, it could be a job, a higher position, it could be some material stuff, or it could also be love. So, try to visualize na natanggap mo na. Relax mo na, hinga malalim, relax mo katawan mo, and then visualize it. Ngayon, kapag na-visualize mo na, how do you feel about it? Na natanggap mo na. Example, it could be a large sum of money, kotse na matagal mo ng pangarap. Relax, and then you feel it. Anong pakiramdam? Ngayon, you try to remember that feeling. That is the vibration, the frequency that you should be in. So, in order for you to go to that particular reality, kailangan mo, same ka ng vibes sa taong nakatanggap natanggap niya na yung kung ano man yung kanyang yung kanyang hinihingi. So, itong gagawin natin ngayon. Try natin mag-relax muna natin yung vibes natin. Hinga malalim. Punuin mo ng hangin ng tiyan mo. And hinga sa ilong. Or pwede sa bibig kung saan ka comfortable. Ngayon, ang gusto ko is i-try mo, i-visualize, or imagine yung reality na gusto mo. It could be beautiful, it could be like kotse or malaking amount of pera. Or it could be a person na you want to be with, or a type of life na you want to be in. You try to visualize it and hold on to that feeling. Kasi nga, sinasabi natin, ang katawan natin is may vibration. Ngayon, kung ano man yung feeling
na natanggap mo na yun ang frequency na dapat kung saan ka nakalock in. So, if nalilito ka pa rin, heto, may video akong papakita sa'yo. Makikita nyo dito how the law of vibration works. And kumbaga, how resonance work. Kumbaga, if sakto yung frequency, magbabibrate talaga yung kabila. And that's how we collapse our reality to the version that you want to get. Watch itong video to. Merong isang fork, dalawang fork. Kapag yung isa kasi, certain yung frequency niya. Nagmamatch siya doon sa frequency ng kabila. Kapag pumitik yung isang fork, nagkakos siya ng vibration na identical sa tuning ng kabilang fork. Ang ending, kahit hindi mo ginalaw yung kabilang fork, nag-vibrate siya. Ngayon, imagine, this is you and this is your manifestation. Kumbaga, you are trying to align to the reality that you want. But in order for you na makuha yung reality na gusto mo, dapat sakto ang frequency mo. So again, na-mention ko kanina, visualize it, feel it. Kaya sabi nila ni Neville Goddard, diba, na assume the wish fulfilled. So, yung feeling na natanggap mo na yun, that is your frequency. That is your frequency na saan ka dapat nakalock in. Ngayon, kung ano man ang status mo ngayon, kung ano man ang state mo ngayon, that is your baseline frequency. Yung frequency mo na need mo para makuha yun is yung natanggap mo na siya. So how does it feel na na-receive mo na? How does it feel na natanggap mo na yung gusto mong makuha? Ano ang feeling na natanggap mo na yun? So, you try to focus on that feeling, and that feeling creates a frequency in our body and aligns ourselves to that reality na gusto mong makuha. So, kung if naintindihan mo na yung lesson yun, and medyo may confusion pa rin, you can drop down a comment below and we'll try to fix it. Ayusin natin yan. Kumbaga, I'll try to go more in depth kung may nakulangan man ako. But again, ang pinaka-importante sa manifestation is clear ang mind. And if na-watch mo yung previous ko na video, sometimes, we just have to be aware na ang ating vibration ay bumabagsak na. Yung ating frequency bumabagsak na. And you need to catch it para bumangon ka ulit. Kumbaga, iangat mo ulit yung frequency mo sa frequency that would match the reality that you want. So, ano ba yung mga mababang frequency? Pakita ko na lang rin sa'yo. So, ito siya, chart to siya na nagawa ng isang scientist. So, yung mga mababang frequency, ayaw natin dyan. Pangit yan. Yung ano yan yung tinatawag ng mga bad vibes. So, doon tayo sa mga good vibes. Dito tayo sa paakyat. Sa matataas lang na frequency. Ito lang yung pansinin natin. Pero, kapag nag-low vibes ka, ibig sabihin, merong part sa'yo na need pa rin i-heal. So, kumbaga, we'll talk about that on a different video. But yeah, hopefully, may natutunan ka sa video ito. And I appreciate your time sticking to the end na para tapusin talaga. And sana meron akong naibahagi sa inyo kahit papano. And if ever na may kulang pa or may part na nalilito pa rin kayo, comment nyo lang sa baba. I'll do my best to reply sa inyo lahat. So, and again, kung gusto niyo pang maka-watch ng ganitong mga vids, please like and subscribe. I really appreciate that. So yeah, see you again in the next video. Thank you, mga kapatid. Peace well again. Goodbye.